Di ba gusto natin na ang matulog? Lalo na kapag marami tayong ginawa at pagod tayo. Ako, kung ako ang tatanungin, sino ba namang hindi ayaw? Alam naman natin sa maikling oras na marami tayong ginagawa. Lalo na kapag hapon, talaga namang nakakaantok at talagang masarap matulog. Sino ba naman ang hindi ayaw na matulog? Kasi tayo na mga matitino ang pag-iisip ay hindi tayo papayag na buong araw tayong gising. Kapag hapon, pagkatapos natin maglinis ng ating mga bahay, pagkatapos maghugas ang plato na ating pinagkainan, ay marami sa atin ang natutulog kapag hapon. Lalo na kapag sumapit na ang oras na 2:00 ng hapon. Diba, sadya talaga na dinadalaw tayo ng antok at matutulog tayo. Gusto pa nga natin kapag natulog tayo sa hapon ay patay ang ilaw para hindi gaanong mainit at makatulog tayo. Yung pagpatay ng ilaw sa hapon kapag natutulog ay gumagana naman at nakakatulog tayo. Pero yung iba hindi lang pinapatay ang ilaw, isinasara nila yung kanilang mga pinto, yung bintana, para hindi gaanong marinig yung mga ingay sa labas. Pero ang kadalasan na nangyayari, kahit nakapatay na ang ilaw, nakasarado na ang mga pinto at ang mga bintana, sadya talaga na maingay sa labas at hindi natin alam kung ano ang mararamdaman natin dahil pinaghalong antok at yung pagkainis dahil sa ingay sa labas. Pero mas lamang pa rin ang antok at mas lamang yung kagustuhan natin na tayo ay makatulog. Pero minsan kahit anong pilit natin ay hindi tayo makakatulog. Kahit lahat ay ginawa na natin ng paraan, nakapatay na ang ilaw, nakabukas ang ating mga electric fan, nakasarado na ang pinto at ang bintana, pero may mga pagkakataon talaga na malakas ang ingay sa labas ng bahay natin. Sa mga may kaya sa buhay ay hindi ito problema kasi sila ay mayroong kwarto at hindi na nila kailangan magpatay ng ilaw para sila ay makatulog. Pero may mga taong may kwarto na kahit nakasarado na ang pinto ay mas pinipili pa rin na nakapatay yung ilaw para sigurado na sila ay makakatulog. Sa mga bahay na may kwarto ay hindi problema kung masyadong maingay sa labas dahil kapag nakasara ang pintuan at ang bintana ng kwarto ay hindi rin maririnig yung ingay sa labas. At kung mayroon man marinig ay sobrang kunti, sobrang hina lang. Kasi yung mga kwarto na karamihan ay soundproof. At kahit mag-ingay sila sa labas ay hindi maririnig yung mga ingay sa labas. Sila yun na may kaya sa buhay at may kakayahang gumawa ng kwarto para sila ay makatulog ng maayos. Pero sa ating mga mahihirap na mga tao, wala tayong pera, wala tayong kwarto, ay kailangan talaga natin matulog ng maayos. Pero sa maikling bidyong ito ay meron akong sasabihin sa inyo na paraan para tayo ay makatulog ng maayos sa hapon. Kahit 2 oras lang, mas maigi kung makatulog tayo ng 3 oras, sapat yun para paggising natin ng hapon ay hindi na tayo inaantok-antok at hindi na tayo babalik sa higaan kasi nakatulog tayo ng 2 oras o 3 oras sa hapon. Ang ginagawa ko ay ganito para ako ay makatulog sa hapon at para din ito sa inyo. Ang dapat nating gawin ay ito: malipas sa pagpatay ng ilaw at pagsara ng pinto at bintana
ay meron pa akong isang alam na tricks kung paano tayo makakatulog sa hapon. Itong tricks na ito ay napakasimple, madaling gawin, pwedeng gawin kahit kailan, kahit anong oras, depende kung anong oras tayo matutulog. Pero mas masarap gawin itong tricks na ito sa hapon. Kasi marami sa atin, lalo na ako, ang natutulog kapag hapon at kumigising ng alas 5. Ang tricks na ito ay ang simpleng pakikinig sa mga mapapagal na mga kanta, kagaya ng mga love song. Kapag nakarinig tayo ng love song na mabagal, English man yan o Tagalog, ay agad na nakakaramdam tayo ng pagkaantok at nakakatulog tayo nang hindi natin namamalayan na inaantok na pala tayo. Sa tricks na ito, ang dapat ninyong gawin ay ito: kung kayo ay mayroong radyo sa bahay ninyo, ay ilagay ninyo yung inyong mga radyo sa FM radio station, at marami na kayong mapapakinggan ng mga love song na maituturong din natin na pampaantok at talagang nakakatulong para tayo ay makatulog. Pero kung sa radyo lang tayo aasa, ay hindi tayo minsan makakarinig agad ng mga love song na mga kanta, dahil sa mga radyo o FM radio station ay may mga patalastas, may mga DJ na nagsasalita, at kung minsan ay maraming patalastas bago mag-play ng kanta sa radyo. Ang pangalawang paraan ay ganito: kung ang mga cellphone ninyo ay may load, mag-search na lang kayo sa YouTube ng mga kanta na English man o Tagalog, basta't mabagal. At kapag nag-play na ang kanta sa YouTube, ay ilagay ninyo yung inyong cellphone sa gilid ninyo o sa taas ninyo na hindi ninyo matataganan. At pagkatapos, habang kayo ay nakikinig, kayo ay makakatulog na ng maayos. Pagkatapos nun, kung kayo ay nagising na ng alas 5 ng hapon, ang dapat ninyong gawin ay sa kanyo na i-off yung inyong cellphone na ginamit ninyong pampaantok para kayo ay makatulog o tayong lahat ay makatulog. Ganitong kanta ang dapat ninyong pakinggan kapag tayo ay natutulog sa hapon. Di bali ng Tagalog basta't mabagal, kagaya nito. Ay naghihintay sa'yo, nananabik na mahakan at mayakap ka. Iniwan mong alaala ang siyang lagi kong kasama. Bakit kapag wala ka, sadya bang kulang pa? Bakit kaya ganon ang siyang nadarama? Sa bawat sandali, hanap ka ng aking mata. Marahil lang ikaw na nga sa aking puso ang ligaya. Dahil sa'yo, ako'y wala nang hahanapin pa. Ikaw ang pag-ibig ko, ang tawag ng damdamin. Ang mabuhay nang wala ka ay hindi sapat, dahil kailangan ko ay laging ikaw na sa tuwin ay natatanaw. Sa aking puso'y may tinatangi ang nag-iisang ikaw. Nag-iisang ikaw ang pamagat ng amtang iyan na pwede nating i-consider na pampaan
na makakatulong din naman para tayo ay makatulog ng maayos sa hapon. aking mata. Marahil ay ikaw na nga sa aking puso ang ligaya. Dahil sa'yo ako'y wala nang hahanapin pa. Ikaw ang pag-ibig ko, ang tawag ng damdamin. Ang mabuhay nang wala ka ay hindi sapat. Dahil kailangan ko ay laging ikaw. Nasa tuwin ay natatanaw, sa aking puso'y may tinatangi ang nag-iisang ikaw. Kahit na anong mangyari, mamahal pa rin sa'yo. At ang lagi kong iisipin, mahal mo rin ako. Ikaw ang pag-ibig ko, ang tawag ng damdamin. Ang mabuhay nang wala ka ay hindi sapat. Dahil kailangan ko ay laging ikaw. Nasa tuwin ay natatanaw, sa aking puso'y may tinatangi ang nag-iisang ikaw. Ang nag-iisang ikaw. Yan yung tricks gaya ng sinabi ko na sa inyo. Ito yung isang paraan para tayo ay makatulog sa hapon kahit maingay yung labas ng bahay natin. Ang tricks na ito ay epektibo naman. Basta yung ingay ay hindi masyado. Kung ang ingay sa labas ay dahil lang sa may mga batang naglalaro, ay makakatulog pa rin tayo ng maayos sa pamamagitan ng tricks na ito. Ang pakikinig ng mga mababagal na kanta ng love song, kagaya ng ipinarinig ko sa inyo na kahit Tagalog, ay pwede natin gamitin pampaantok at nakakatulong naman ito para tayo ay makatulog sa hapon. Kung ang ingay naman sa labas ay dahil sa tilaw ng manok, ay makakatulog pa rin tayo ng maayos sa pamamagitan ng pakikinig sa relaxing music na ito. Pero kung ang ingay sa labas ay dahil sa mayroong nagbibidyoke, malakas ang bidyoke, ay hindi gagana ang tricks na ito. At kung pipilitin mong matulog, ay sasakit lang ang ulo natin kapag pinilit natin na matulog. Dahil kung ang ingay sa labas ay dahil malakas ang bidyoke ng kapitbahay, kahit pakinggan pa natin lahat ng mga love song sa YouTube at sa mga radyo, ay hindi tayo makakatulog sa hapon. Kung sobrang ingay naman ang nanggagaling sa labas, at kahit na nakasarado na ang pintuan natin at ang bintana natin, nakapatay na ang ilaw natin, ay hindi rin tayo makakatulog talaga sa hapon kung napakaingay masyado ng tapat ng bahay natin at malakas ang videoke sa labas. Ang tricks na ito ay hindi gagana kung napakaingay sa labas ng bahay natin. Pero kung ang ingay sa labas ay hindi naman masyado, ang tricks na ito, ang pakikinig sa music, ay epektibo at talagang makakatulong sa atin para tayo ay makatulog ng maayos sa hapon. Kung nagustuhan ninyo ang aking video sa umagang ito, subscribe to my channel sa Michael PH YouTube channel para mapanood ninyo ang video ko. At kung nagustuhan ninyo ang aking video tungkol sa paraan kung paano tayo makakatulog sa hapon, kung nagustuhan ninyo ang video ito, comment down below sa channel ko, ang Michael PH.
Kung ito ay nagustuhan ninyo,